na minsan pa'y ipinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon. Si Pastor Alibay, is the one supposed to be na siya pong magbabahagi ngayong araw. Kaya lang po, kaninang 4 a.m. habang ako nagdi-devotion, and doon nga po nag-message siya na meron po silang biglaang dedication ng isang tindahan, bagong tindahan ng kanyang asawa. So, si as favor na take place muna yung kanyang pangtulig ngayon, na kung saan ay sa pagninilay po ng ating mga salita. So, ayan po, salamat po sa ating Diyos. Salamat din po muna para sa ating Panginoon, na kung saan ay so far, dito naman po sa amin, naging mapayapa, maayos. Ang ating eleksyon, walang anumang casualties or anything na kung saan nagkaroon ng kaguluhan. Although there is sometimes na kung saan ay merong mga kung saan ay may mga kaguluhan, pero yung po isolated case lamang na kung saan ay naganap sa ibang mga lugar sa atin. Pero in generally, dito po sa amin, meron nga po ganyan na kung saan ay may mga sabi nga, nanggagapang. Pero salamat sa Panginoon, tao ay matatalino na dahil ang laki nga po na binigay ng pera. Pero yung mga namigay ng pera ay talaga hindi po nanalo. At hanggang nga po yung dati pa rin na kung saan ay nanunungkulan, siya pa rin ang tunay na pinagkaloob ng Panginoon upang siya mahalal. Marami pong pagkakataon na kung saan ay may mga lugar na kung saan ay talagang may mga tao pa rin na kung saan ay hindi natututo. Pero salamat sa kabuuan po. Titingnan po natin sa ating mga nasyonal, sa ating mga senador. Makikita po natin na parang, Lord, thank you. Yung ating panalangin ba na kung saan ay yung ating mga tagapamuna ay sa ating senatorial candidates. Ako po honestly ay natutuwa sa Panginoon dahil alam po nag-interview si God sa mga nanalo sa ating pong national leader, sa ating mga senador. Halo po sila, nakita po natin. At ayun po, yung Panginoon at mga po ito tuloy na maging tuntuan para ang ating bansa ay patuloy na maging maayos at mapayapa ang ating mga patakaran sa ating bansa. At ayun po, kung bagamat sa ibang lugar, ay tunay nga po, meron pa rin po mga tao na hindi natututo, pero patuloy lang po tayong andito na kung sa tinawag ng ang Panginoon para tayo mamagitan at manalangin. So tayo manalangin, purihin ka, Ama, dakila ang banal mong pangalan. Maraming salamat po, O Diyos, na minsan pa itong araw na iyong ginawa, na kung saan ibinigkalooban mo kami ng pahiram na buhay na mayroong lakas, may sigla, may kapayapaan, may pag-asa na nagmumula sa iyo, God. Lord, hindi po kami magsasawa na ikipasalamatan, purihin, dakilain sa bawat buhay po namin, na kung sa bawat pamilya po namin, sa aming mga lugar, sa aming mga lalawig at maging sa aming bansa. O Diyos, kami na po ito sa puso nagpapasalamat na kung sa isa na ganap na botohan kahapon, tunay nga po agad na salamat dahil na inyong pagkilos bagamat sa ibang lugar, may mga isolated case na hindi maganda, pero Lord, salamat dahil ko pa rin ang Diyos sa amin ang patuloy na mag-i-intervene at patuloy na agad ay dinadalangin po namin na mga ito agad ay magiging mapayapa na sa mga susunod na araw. As we come boldly to the throne of your grace through your word na kung sa aming pagninilayan ngayong araw, hinihingi po namin ng Holy Spirit na patuloy kami iyong gabay at patnubayan, Panginoon. Mula po sa umpisa pa lang ng aming awitan, ng matotoo, na pagbabasa ng mga salita, hinihingi po namin, Ama, yung kabanal-banalan mong presensya, ipatuloy na samahan kami hanggang sa matapos, Panginoon. Gamitin mo lamang po ako muli sa oras sandaling ito kung paano aming pag-aaral at pagninilayan aklat ng mga awit ng chapter 28. Ito po, O God, ay tunay na sumain nyo lang ang papuri at pasasalamat. Patuloy na magturo ka sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, O God, sa 15 participant na narito sa loob sa platform na ito. Alam po namin, O God, sa aming kataimtim na pagninila at pakikinig ng mga po, O Diyos, andun nga po ang tuloy na pakikinig na mga salita, ay ang doon dadaloy ay yung presensya, ay yung kapangyarihan sa bawat tahanan po namin, na kung saan naandun kami, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, ay mga kapatid nasa mga lugar, na ako sa mga OFW, O God, nasa mga higaan, na kung saan ay may dinaramdam, ikaw po ang kapiling at kasama namin. You are omnipresent, God, Lord. Sa lahat ng lugar, andun ka, na kung saan nakikita sa kami. Ikaw po'y walang nalilihim. Natutunghayan mo kami, Panginoon, at alam mo naman na aming puso at isipan. Sa sandaling ito ng aming pagluhog at paglapit sa iyo, God, kami po'y iyong linisin, dalisayan, saliksikin ang lahat ng karumihan sa aming mga puso at sa aming mga pananalita at sa aming mga ginawa at gagawin. Patuloy na kami hubugin mo, O God. Discipline our spirit, O God, at patuloy na empower us with righteousness,
with humility and humbleness, with wisdom and knowledge that comes from your God. Salamat, salamat po Holy Spirit to be upon us sa aming pag-aaral. Salamat sa buhay ng bawat isa, sa aking mga kapatid at patuloy mo kami bigkisin ng pag-ibig, kababaan, loob ng pagkakaisa. Na kahit kami hindi magkakakilala physically, but through your words, Panginoon, narito kami nagkakatipon para sa iyong kalwalhatian. Kaya po, Ama, pagpalagpasin ang sinumang lahat ng narito nasa loob ng pagnilayan din po ang iyong mga salita. Samahan, magkasama-sama po kami at patuloy na makinig. Ito po ang pinupuri namin, pinadakila, Ama. At maging mga wala rito, Panginoon, sa iba't ibang kapamaraanan, na kung saan kanila pinagkakabalahan, gabayan at patnubayan po sila ang mga kanilang mga ginagawa. Ikaw po ang magpapala, ikaw po ang mag-iingat, ikaw ang magbibigay protection sa bawat isa sa amin. Lord, minsan pa ang papuri ko sa salamat ay kanga sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. So ayan po mga kapatid, tayo nga po ay nandito na muli. Tayo po ay talagang dumalaon sa ating pag-aaral na salita ng ating Panginoon. Dito po sa aklat na ito, na kung saan ay sa chapter 28 na ito, na kung saan si Haring David pa rin po ang tunay na sumulat. At ito po ay panalangin. Nakita po natin, ito sa prayer of Brother King David, na kung saan alam natin, nakikita po dito na minsan pa yung karakter ni David kung paano siya andun yung kanyang kita at pinakikita sa kanyang mga salita. Our God is our real safety, source of safety. Siya lang po yung tunay na ating kaligtasan, siya yung ating buog, na kung saan dito makikita po natin na kung saan ay kung paano siya humihingi patuloy ng tulong. Bagamat alam natin, kilala na ni David ang kanyang Panginoon kung sino siya sa buhay niya, pero andun pa rin po na sa bawat sandali ay makikita po natin, kung ating mula po sa umpisa nito aklat ng mga hari, mula pa doon sa kasaysayan aklat ng mga hari, makita natin kung paano si Haring David ay naging malapit sa ating Panginoon. Kaya nga po ito, sabi nga po, ito panalangin na kung saan ay makakatulong, na kung saan sa panahon ng mga trials, mga pagsubok, ay ito'y pamaraan na kung saan ay maging daan na patuloy na tayo po yung altar ng ating communion kay God, yung altar, yung patuloy na nag-aalab yung ating relasyon sa ating Panginoon, at ito ay maging halimbawa na kung saan makita po natin na minsan pa'y ginawa at sinulat ni Haring David. Sabi nga po dito, Panginoon ko, tagapagtanggol, pagtawag, pidinggin, ito po yung pagsusumamo, andun yung kanyang pagdaing, andun yung kanyang pagpapakumbaba, na kung saan humihingi. Bagamat alam na niya na ang Diyos ay tumutugon, andun pa rin ang kanyang pagpapakumbaba, mga kapatid. Andun yung lagi yung kanya kung saan, sabi nga po, taas ang kamay na dumadalangin sa ating Panginoon. Tayo po bagay kahit tayo nagsosolo sa ating mga inalalagyan, pag tayo nagme-meditate sa ating Panginoon, itataas po ba natin ang ating kamay sa Kanya? Na kung saan kahit may nakakakita, ay talagang Lord, purihin ka, kahit ikay nagsosolo, lalo na po sa ating yung mga gawain malalaki na kung saan hindi tayo nahihiya na awitan siya, sayawan siya, sumigaw sa galak ng ating pagkakilala at pagpupuri sa ating Panginoon. So kahit tayo po ay naandito rin na tayo solo sa ating meditation, sa ating devotion, ay andun nga po, na kung saan kung natin ikahiyang taas ang ating kamay na siya ay purihin. Kasi sabi nga po dito, taas ang kamay ko na dumadalangin sa templo mong banal. So yung templo natin, kung tayo kung tayo ay nasa ating personal na pag-iig, yung ating personal devotion, ay kayang-kaya nating pagpuri ang Panginoon ay taas ang ating mga kamay. Sabi nga po ay andun na kung saan ipagpapakita niya ni David kung paano siya nagiging humble, kung siya nagiging mapagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, isang halimbawa pinakikita sa atin. So, yun din po ang dapat din po natin maging attitude ng buong puso. Hindi po pagpakitang tao. Hindi sa kung saan ikaw hindi papakita abang nakapakita sa akin, ganito ang aking pagsamba. Hindi po tama yun. Tayo ay magiging saduseyo at pariseyo na kung saan tinitingnan yung sinasabihin ng tao sa kanyang kapaligiran. Pero tayo, pag tayo nakikipagnig, ang pinakikita nga po dito sa ating pinag-aaralan, ay yung ating ang pinakang kaugnayan na po natin dito, ang kaugnayan po natin dito at kausap yung ating Panginoon. Iba po yung kung saan tayo may personal devotion, po. Kasi ito yung horizontally, na kung saan vertically ay si Lord ang ating pinupuri. Pero pag tayo sama-sama, ayun po na kung saan kasama na yung ating mga kapatid sa mananampalataya, ay tayo sama-sama. Pero pag tayo solo, kagaya nga po dito na kung saan ay pakikiusap na at panalangin ni Haring David, pag ako'y humingi sa iyo ng tulong, ako'y pakinggan, taas ang kamay kong dumadalangin sa templo mong banal.
Ano po, pwede nating gawing templo yung ating meron po tayo sa ating mga tahanan. Meron tayong secret place na kung saan ito meron pagkakataon na doon natin maibubukas sa ating Panginoon lahat ng ating buong puso, lahat ng laman ng puso natin, ano po, ay buong puso natin maiaalay sa ating Panginoon, ano, na kung saan meron tayo, kumbaga ay sabi ko nga po, secret place, na kung saan ikaw at ang Diyos lamang ang magkaliit, ano po, o lamang at ang Diyos na walang iba na kung saan nakakakita na ang Diyos natin ang ating kausap. Sabi po dito sa verse 3 to 5, sa mga masama ng iyong ilusig, huwag akong ibilang, silang mag-aanggawa ipagkat masasamay pa ang kalikuan. Mga taong ito'y kapag nangungusap, kunway kaibigan, ngunit pagkamuhi sa loob ng puso ang nag-uumakaw. Pagkat ang kanilang ginawa'y masama, parusahan sila sa maling gawing kanilang ginagawa, sa lahat ng ito'y sila yatulan ng parusang tugma. Verse 5 sabi po, lahat ng ginawa ng Diyos na si Yahweh hindi nila pansin. Ang mga ginawang pawang mabubuti ayaw intindihin. Yamang ang damdamin nila ay ganito, yung sasapitin, nila'y walang hanggang mga pagdurusa, sila'y wawasakin. So ito po yung tinutukoy nga po dito na ating David na kung saan para bang it is mabilis tayo mag-pretend. Ano po, na kung saan ay sa ating mga kaibigan o sa ating mga nakakahagwilo, mabilis na tayo mag-pretend na kung sa ikaw nga tunay na Kristiyano o kaya kausap mo ay talagang kumbaga mahal na mahal mo siya o andun nga po na siya yung na kung saan ay nakikipag-isa ka sa kanya. But somehow, sabi nga po dito, yung mga foolish or wicked people ay madaling gawin to. Ano? Madali po nilang gawin yun. Sabi nga, madalas nilang ginagawa na kung saan nagpapakita ng kabutihan, ng pakikipagkaibigan, para lang po maging nila yung personal interest nila. Gaya nga po sa nakarang election, ano po, makita po natin yung mga politiko, kanilang mga kung saan kung paano ng mga tradisyonal, kung paano sila mga kampanya, ano po, andun natin kung saan yung ibang politiko, hindi po naman lahat, ano po, andun nga po na kung saan ay para lang kung magkaroon sila for gain their own interest, ano, yung sa kanilang mga sariling interest lamang. Nakita po natin kung tayo aware sa current event ng mga nangangampanya, ano, meron na disqualified dahil nga po sa bibig nila na lumalabas, which sabi nga po, hindi ka dapat na sila ay manungkulan dahil sama ng kanila sa kanilang pangangampanya ay hindi maganda ang kanilang mga lalabas sa bibig. Kaya ano nangyari? Nakatanong pumili na disqualified. Kasi nung pa lamang po, makikita na nga po natin yung mga taong na kung sasabi nga kung ano pa lumalabas sa bibig natin, ay yun na naman ang ating dibdib. Kaya po dito, nakita natin mga nakaraang kumpanya, mga paper. Tapos na, ang sinasabi lang po ni dati dito, ay yung po bagang mga tao na kung saan ay mga taong sabi nga po dito, kapag nangungusap kunway kaibigan, ngunit pagkamuhi sa loob ang puso, nag-umapawa yan. Sa lahat ng ito'y tahtulan ng parusang tugma. Ito po yung sinasabi nga po natin, ano, mabilis po ang mag-pretend, mabilis po ang mag-pretend na ikaw po ay kung saan ay mabait, gawin nakikipagkaibigan, ano po, pero only ating Panginoon lang ang nakakakilala, ano po. Sa buhay po ni David, sa kanyang katungkulan bilang isang he is saving a dito sa pagkakataong ito, marami nga po siya na kung saan ay namit na tao. Simula pa lang po nung kanyang sa pag-alaga niya hanggang sa i-anoint ng oil, bata pa siya, ay marami na po siyang nakilala na kung saan ay mga kaibigang hindi naging totoo. Pretended friendship. Kita po natin sa bandang huli, mga hari nung unang masa ng kanyang panunungkulan, maraming hari nga po ang dinigma niya at kunwari yung una nakipagkaibigan. Pero siya naman po, bukod sa loob na gusto niya makipagkaibigan, kaya lang po sila hinusgahan ng iba na kung saan ay hindi totoo. Kumbaga sabi nga niya sa mga aklat ng mga hari, nagpapatiktik siya. Tinitiktikan yung mga pari. Pero minsan sabay nga niya, may pagkakataon na nagundang pasuko siya para makipagkaibigan. Kaya lang, mayroong motive, ay iba yung naisip ng kanyang pinuntahan. Kaya anong nangyari, pinapatay niya po yung kanyang mga tauhang pinadala. Pero para kay David, patunay na totoo yung kanyang hangarin. Kaya ito po yung sinasabi. David in his royal position might have many met pretended friendship only to meet their own goals. Ano po, na kung saan ay nakikipagkaibigan pa lamang para kung saan meron silang sariling layunin. Makikipagkaibigan, but later ay naging naawayin siya. Ano po. So dito po makita nito natin na David knew that God will punish them eventually. Ano po, alam na ating Panginoon na ang Diyos ang magpaparusa
Sabi nga po dito ay sa ating kung saan ay sinasabi dito, lahat ng ginawa ng Diyos na si Yahweh hindi nila pansin, ang mga ginawang pawang mabuti ayaw intindihin. Yaman ang damdamin nila ay ganito, yung sasapitin nila ay walang hanggang pagturusa, sila ay wawasakin. So andun po, na kung dahil alam po ng ating Panginoon, walang nalilihim sa Kanya kung ano yung ating motibo at naman ng ating puso. Kaya po mga kapatid, at minsan pinakita nga po natin sa ating dito, pinaalala na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, dapat itong pusong ito na pinananahan ng Santong Espiritu ay laging malinis, sama ng loob, selos, ano po, merong mga kung saan ay kinalyo ng sama ng loob, dapat inaalis na po natin yung tinutunaw. Ano po, kaya po tayo minsan sabi nga po, ang sala mo, ang nagiging dahilan kaya ang panalangin mo hindi kinutugon. At meron din po salita, kaya nga po tayo nagkakaroon ng sakit dahil yung tayo puno-puno na karumihan ng puso natin. Meron po akong kakilala na kung saan ay talagang, dahil meron siyang hatred, meron siyang sama ng loob, nagkakasakit sa puso. No, yan naman po ay hindi kasi biglaan. Kaya nga minsan, pag naipon ng naipon, kumbaga dahil simula pa noon, gano'n na, galit na siya sa mundo. Kaya yung naipon ng naipon, kaya nagiging resulta, physically, nagkaka-heart trouble siya. Sabihin, may bara ang puso, o kaya minsan sabihin, butas yung ugat sa puso, na kung saan, ay sa nakita nga po dito, ay yung, kung ito, lagi-lagi may sama na loob, lagi, baka yung nagiging dahilan na kung sa umpisa ng stress mo, ng depression mo, ngayon, isa pa din kaso, bukod pa sa ikaw ay lagi magagalitin, baka yung nagiging dahilan. Kaya nga po, lagi na kung saan ay nagkakaroon tayo ng karamdaman. David knew that God will punish them eventually. Sabi po dito, but he prayed that their punishment will be swiftly. Ayan, ipanalangin din po sa ating David dito, anak, kung saan ay yung kaparusahan ng ating Panginoon ay madalian niyang gawin. Ano po? Minsan po, bagamat sinabi ng ating Panginoong Jesus na mahalin mo ang iyong kaaway, daw sa kanyang pagtuturo, na kung saan gaya ng pagmamahal mo sa ating sarili. Pero dito po sinasabi ng ating Panginoon ay, ni Haring David ay yung damdamin niya na kung saan ay, kung sa kanyang pananalangin ay humihingi siya ng katarungan na kung sa'y parusahan yung mga kumbaga ay hindi totoong mga kaibigan niya. Ano po? Kaya po dito, sa atin naman sa kapanahonan, dahil alam natin, tinuro na sa atin ng ating Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway. So, ayun po, ating sasabuhay po yung tinuro sa atin, ang ating binababasa natin, bagamat mahirap mahalin ang isang tao nagbigay sa iyo ng pagkakasakitan, na kung saan ay nagbigay sa iyo ng kung saan ay depression din po. Kaya ngayon po, nakita po natin yung kaibahan. Ano po, yun nga po sinabi natin sa mga road rage na nangyari lately, sa NAIA, na kung saan yung tatay ay andun ang galit at poot. Samantalang yung isang driver na kung saan naman sa NLEX na ganap na aksidente na isang Kristiyanong driver dahil yun nga tatay, isa yung namatay sa kanya, isang pumanaw, pero doon sa isa na kung sa isang puno kasama niya, pero andun nga po na kung saan ay andun yung kanyang pagpapatawad. So kung saan doon sa driver na kung saan bumangga sa kanilang sasakyan na naging ng 10 ang tao ang pumanaw. Sa puso po niya, sabi niya may layunin kasi nga po, lahat na kasama niya na pumanaw at siya lang natira. Kaya sabi nga niya, dahil siya Christian, meron siyang pagkakilala, may relasyon siya sa ating Panginoon. Siyempre, nung una sabi nga niya, hindi may kakilala siya, iyak na siya, andun nga po yung kanyang depression. Pero later on, pinakita niya siya ay anak ng Diyos. Dahil sa kanyang testimony, sabi nga niya, meron layunin ang Panginoon sa akin, kaya ako binuhay pa. Kaya yun po, yung kumbaga inaando na pagpapakilala sa ating Panginoon kung paano nga po siya ay patuloy na kung saan ay sinasabuhay niya yung pagiging Kristiyano niya. At ganun din po tayo. Wag po tayo na kung saan ay sabi nga po, maging totoo po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon at makita yun sa ating pakikipagkaibigan at pakikipagrelasyon natin sa ating kapwa. Ano po? Sabi nga po dito, David prayed na kung saan iparusahan yung mga taong gumagawa ng masama. Na kung saan sa atin naman, Lord, ang atin naman panalangin sa panahonan dahil yun ang sa akin personally, pero sa atin po makikita po natin, limiin po natin. Dahil yun ang sinabi ng ating Panginoon, ano po, doon sa kanyang 10th commandment, binigay nga po ng Panginoon kay Moises sa panahon ng ating Panginoon, ay naging 2 na lamang. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. At ang pangalawa ay mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili.
So kung halimbawa, andun nga po na meron tayong mga tao namit na kung saan nagbigay sa atin ng kasamaan ng loob, nagkaroon na kung saan, andun nga po na kung saan ibinigay na po yung kung saan hindi ma-express yung kanyang sama ng loob dahil kung saan nasaktan siya, ay asayo tayo dito. Alalahanin po natin ang sinabi natin, Panginoong Jesus, mahalin mo yung kaaway. Kung hindi natin kaya mahalin, panalangin na lang natin, Panginoong, bahala ka na po sa taong itong gumawa sa akin. So pinagkakatiwala ko na po siya sa iyo. Di po baga? At tayo naman po, at turuan mo din naman ako magkaroon ng patawad. Pagpapatawad, gaya ng sinabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkabayubay sa krus na sabi nga po niya Lord, patawarin mo sila pagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So tulungan natin, patulong tayo sa banal na Espiritu na tayo yung puso po din natin ay matuto na magpatawad, matutong mahalin ang hindi kaibig-ibig, matuto na kung saan tayo ay umunawa, yung hindi natin kaya sa ating sarili. Pero kung tayo ay meron po relasyon sa ating Panginoon at lagi natin inilalagak sa ating Panginoon ang lahat sa atin, andun nga po na siya ang maghahari sa atin. Ano po, every now and then, yung ating nga pong pakikipagrelasyon ko sa Kanya ay lagi dapat natin ginagatungan sa pamagitan ng panalangin, ng meditation, ng pagninila, yung ganitong pakikinig. Dahil pagka tayo nalamig, kita yun ng Diablo, tayo po tunay na kung saan ay masisingitan niya. Kaya po lagi tayo dapat nag-aalab, lagi nag-aapoy sa ating Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Dahil ang Diablo lagi na lang aali-aligid at naghahanap ng masisila. At pag nakita sa atin na tayo may kahinaan sa mayroong bagay, baka tayo siya masingitan. Kaya lagi nga kung mahalaga na tayo po ay mayroong weapon, walang iba ang salita ng ating Panginoon na kung sa'y magbibigay sa atin ng katalinuhan. Ano po, sabi nga po dito, true believers should be straightforward and sincere in all the relationship. Ang tunay na mananampalataya ay dapat magdire-diretso, straightforward sa ating Panginoon. Focus tayo sa ating Panginoon and buong puso na kung saan sa ating pakikipagrelasyon sa ating kapwa ay nakundun na po yung totoo na tayo nakikipagrelasyon na may pag-ibig, pangunawa, may kababaang loob. Every now and then, minsan sa ating mga sarili, umiikis yung ating sinful nature. Ano po? Kagaya po sa akin, pag minsan ako po minsan nagagalitin, pero patuloy ko sa pag-isip pa lang sa umaga, ay minsan siguro dahil siguro sa kung saan ay minsan ay umiidat na yung sinasabi na nagiging matanda na. Minsan pa yung bagang hindi mo makontrol yung emotion, parang bigla na lang iigas yung mga hormones mo, yung adrenaline mo, pag ito minsan yung bigla ka na lang magagalit. Pero Lord, sabi ko, Lord, control nga po. Pag bigla na ka na lang mag-iisip, ay hindi pala dapat. Kasi andun nga po ang conviction ng Holy Spirit. Kaya doon po ang dapat nating Panginoon. Kasi sabi nga po, bilang isang tunay na mananampalataya at may Kristo sa puso, ay andun nga po sabi, straightforward po tayo. Lagi tayo nakapokus sa ating Panginoon at andun yung totoong pakikipagrelasyon natin sa lahat ng ating taong nakakahalubilo. Huwag po tayong maging fake Christian. Maging totoo po tayo. Ano po, sabi nga po ng ating minsan napagturo. Dahil meron nga po tayo nakakamit na fake Christian. Hindi totoong Kristiyano. Meron dyan sasamba lamang sa iglesia para maghanap ng may mautangan at pag may nautangan ay aalis sa simbahan. Huwag po tayong ganon. Totoong makita po sa atin na tayo may Kristo sa puso at laging makikita po natin na si Jesus lang ang dapat nating tinitingnan at sinusundan. Ano po? So yun po. Kaya po, sinabi nga po, yun po ang dapat nating maging kung saan ay dito parang ipinakikita dito sa ating verse na binabasa. At andito po sa verse 6, purihin si Yahweh at karapat-dapat siyang papurihan. Ako'y dinidinig sa panawag ko na ako'y natulungan. Si Yahweh aking tagapagsanggalang, aking kalakasan. Ano po? Ayan po, talagang andun yung pagpupuri lagi ni Haring David sa ating Panginoon. Ano? Kaya nga sabi nga po dito, our Lord is our strength. Ano? Sabi nga po yung ating, He is our shield. Siya yung ating tagapagtanggol. Siya yung ating tagapagsanggalang. Siya yung ating kalakasan. Kaya nga po, bilang isang banal na Diyos yung ating nagtagapananggal ating lasan. May bukas po, may pakimute po, please. Ma'am Annalisa, pamute po. Thank you po. So ayun, sabi na lahat, pagpapasuri na nagpupuri dito si Haring David. Praise the Lord, He has heard my cry and mercy. Ayan po. Sabi nga po, talaga pinakikita niya na siya ang ating Panginoon ng sa kanyang lakas.
The Lord is strength of His people. Ayan, pinakita niya. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, kanyang iingatan, iniligtas niya at pagtatanggol ng haring hinirang. And this is the truth sa personal nating buhay. Siya yung ating tagapagtanggol. Huwag po nating pag-alinlanganan. Dahil kung tayo po ito nila sumusunod, walang pag-aalinlangan, sa salita ng ating Panginoon, andun talaga mararanasan at mamararanasan po natin ito na siya yung ating shield, siya yung ating kung saan ay strength, andun nga po na basto kung saan andun yung, siya yung ating joy, na kung saan kaya nga po tayo may kagalakan sa puso, iba yung masaya, iba yung mayroon kang rejoicing sa puso mo na kung saan kilala mo ang ating Panginoon na siya yung kasama at pumapatnubay sa iyo. Ano po? Iba po yung kasiyahan na nabigay ng mundo, iba po yung kagalakan na bigay ng ating Panginoon. That whatever the circumstances arise sa paligid natin, andun pa rin yung strength na ating Panginoon. Ang katatagan, hindi tayo nadadala ng kung sa emosyon natin, hindi natin nakukontrol. Kung tayo ay meron full of strength and power ng ating Panginoon, lahat ng bagay ay makapagtatagumpayan natin. Gaya po nito si Haring David na kanyang pagpapakita. Ano po? Sabi din nga po dito, the Lord is strength of His people and for the salvation of His anointed one. Pagpapalain sila, ingatan mo Yahweh iyong kawan, iligtas mo sila at hindi mapahamak ang mga hinirang. Bilang pastol nila, iyong kalingaan sila ay habang buhay. Ano po, nakita po natin dito mga kapatid, ano po, tatlong bagay. Dito po hanggang sa 9 verses na ating pong binasa dito sa chapter 8. Ano po, unang-una, andun yung pagpupuri patuloy ni Haring David. Ano po, doon sa first 2 verses, laging andun yung pagpupuri lagi. Alam niyo po kasi sabi nga po, bago natin marinig na kung sa'y maranasan natin ang presence ng ating Panginoon at mumusay para maunawaan natin kagad ang kanyang sa ating pagbabasa o sa ating pagninilay o sa kanya, kung gusto natin marinig ang kanyang tinig, ano po, ay kumbaga tayo po kailangan po natin kumbaga para sa plancha, di ba? Ang plancha hindi kagad umiinit, kailangan pipihitin natin. Sa atin naman pagsamba, kailangan andun nga po muna yung ating humility, humbleness, pag-awit sa Kanya, sa ating Panginoon. Wag kagad tayo na kung saan, Lord, bigyan mo ko nito, Lord, ganyan mo ako. Hindi po dapat ganun. Kailangan muna andun muna yung ating pupurihin para saan yung ating espiritu ay nag-i-ignite. Ano po? Andun na kung saan dadalo yung banal na espiritu. Upo natin na kung saan kahit sa pananalangin at pag-look sa Kanya para natin ginagawang robot ang ating Panginoon. Wala hindi makikita sa atin yung humility and humbleness. Dapat magpapakumbaba muna tayo, kagaya yung ginawa ito ni Haring David. Na isang bagay nakita ko, andun nga po yung kanyang pagpupuri, andun nga po sa kung saan ay dito ipinakita na nga pangalawa ay yung kanya nga po pagpapakita sa ating Panginoon na kanyang pananalangin upang siya ay sa mga tao na kung saan ay hindi totoo, kanya nga po pagpapakumbaba, pag-i-intervene niya sa ating Panginoon. At andun po, ang isa pang bagay na nakita nga po dito ay yung kanyang pataus-pusong relasyon sa ating Panginoon ay andun nga po na kung saan na ipinakita niya dito. Ano po? Yung pagpupuri sa ating Panginoon, pag-i-intervene sa kapwa niya, at andun po yung pagpapakilala muli kung sino ang ating Panginoon, na siya yung ating lakas, siya yung ating tagapagtanggol. Andun muli na pinuri muli niya ang ating Panginoon sa kanyang pagsamba. So, there are different pattern na kung makita po natin sa ating po pag-aaral ng salita ng Diyos, ay nakita po natin, gawin po nating ihemplo itong mga ganitong aral, panalangin ito ni Haring David. Ano po, dito sa Psalm 28, sabi nga po, sa panahon na kung saan tayo para po surrounded, na kung saan ay problema, persecution, trials, magpuri po tayo sa ating Panginoon. At yun yung ating pag-awit. Kaya nga po mahalaga na meron tayo na may memorize na mga awiting makalangit. Kaya kahit tayo po may ginagawa, dahil meron naman tayong alam na awitin, puro pagpupuri sa ating Panginoon, at yun po isang naging source. Kabarden, kagulo isip mo, Panginonahan na natin ang pag-awit sa ating Panginoon. Mamukat natin, nandito sa peace of mind. Kapayapa na po tayo. Bakit? Inunahan natin na panalangin ang buong puso ng ating Diyos. At ang pagkilos ng banal na espiritu ay andun. Ang kapayapaan ay mag-aahari sa puso po natin. Ano po, ayan, dito nakita natin, pinanalangin ni David muna ang kanyang ang bawat kilala niya, ang nag-intervene siya sa bawat tao na kung saan ay kung saan may galit sa kanya. Pinanalangin na kung saan bagamat dito may panalangin siya na kung saan sa maraming pagkakataon, sabi nga po dito ay pinanalangin nga po niya yung kanyang mga kaaway. Ano po, sabi nga po kasi niya dito siya, masama ang iyong ilusig, huwag kang bilang silang ang gawain pagkat masamay pawang kalikuan ang tao di kapag nangungusap ko na kaibigan, ngunit pag umuwi sa loob puso nag-uumapaw.
So ito po ay kung saan ay sabi nga po dito ni Harry David, parusahan sila sa maling gawain kanilang ginawa, sa lahat ng ito sila ay katulad ng parusang tugma. So pinagkatiwala dito ni David ang kanyang mga kaaway na umuusik sa kanya. Ano? Naandun nga po na kung saan ay na pinakita nga po dito na kung saan ay kung paano kalalim, kalawak at yung relasyon ni David. Ano po, sa marami nating pagninilay, sa aklat ng mga awit na halos lahat ay si Haring David po ang sumulat at nakakita po natin at madidiscern natin kung paano kalalim, kalawak at andun nga yung pangrelasyon ni David, kalalim, kalawak ang relasyon ni David sa ating Panginoon at andun din po yung kanyang paano nga po niya yung kanyang relasyon na at pagpapakumbaba, una yung pagpapakumbaba, andun nga po yung kanyang pag-aawit, pagpupuri sa ating Panginoon. Ano, minsan pa ipinaalala ito ng ating Panginoon, ano mga kapatid, napakahalaga na pinuputakong na natin ng ating Panginoon. Napakahalaga na isinasaalang-alang natin siya at maging totoo po tayo. Ano po? Nakikisuyo po ng mic. Adrian Tizuela. Yan, nakisuyo po ng mic, pa-mute po. Thank you po. Ayan po ating Panginoon. Ayan, thank you po sa ating mga kapatid. Ano po, na kung saan ay andito po tayo. Ano? So, ayan po. Lagi nga po nating makita at sa ating pong pagninilay mga kapatid, dapat din itong ating pinag-aaralan na kung saan ay meron po tayong personal. Dahil halagang tayo may personal na relasyon sa Kanya. Diba? Sabi nga po dito, kilala ni David ang ating Panginoon. Siya ang sanggalang ng bayang hinirang, ganyang ingatan. Ililigtas niya at ipagtatanggol ang haring hinirang. Pagpapalain sila, ingatan mo yan, may silun iyong kawan. Iligtas mo sila at hindi mapahamak ang kanyang hinirang. Ano po? So, ayun yung intervention niya. Pagpupuri, paghingi ng katawaran doon sa kanyang mga kaaway at andito patuloy na pinuri na ang ating Panginoon. Kaya para rin makikita po natin napakahalaga bilang isang mga Christian tayo po yun na kung saan pinupuri po natin ang ating Panginoon at nakikita natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Ano po? So ayun po rin po ating Panginoon. Nawa, lahat ng ito mga kapatid makita sa atin, magrema sa atin na kung saan itong mga salitang ating Panginoon ay siya lamang po ang ating pinupuri, hindi ang ating sarili ang itinataas natin, kundi siya lamang Diyos na buhay ang ating dapat binibigyan ng kapurihan. Ano po? So, ayun po, nawa po ang Holy Spirit na patuloy na mangusap sa bawat isa sa atin. At tayo po'y manalangin. Minsan pa, Ama, maraming salamat po sa iyong kalingat habag. Salamat nga po, O God, sa mga halimbawang ito, pinakita po minsan pa ni Haring David sa aklat ng mga awit na ito, O God. Ito nga po nakikita kung saan kung paano siya nga po, O Diyos, ay sa lahat ng bagay na kung saan ay pinakita na marami inaway siya, Panginoon, pero andun nga po, na ikaw po lamang ang pinakita niya, na ikaw po na tunay na source of safety niya, ikaw kung saan nag-ingat sa kanya. At ang pinakang weapon po namin na pinakita dito ay yung kanyang pagluhog, pananalangin sa iyo, O God. Kaya nga po sabi, kung dumating yung mga pagsubok sa amin yung Panginoon, meron kaming daan na kung saan ito po yung kung saan ikaw po yung magtuturo sa amin. You are directing our path through our communion with you, through prayer, Panginoon, at sa ganitong gawain. Kaya po, Ama, nawa po ang aming mga kapatid, huwag kang baliwalain, bagkus lagi kang isaalang-alang sa bawat aspeto ng buhay po namin, Ama. Dahil ito po sa pag-share na ito ni Haring David, ipinakita nga po, Ama, kung kaano kanya kakilala, kung paano kung siya patuloy nagpapakabala at ikaw lamang itinataas sa buhay niya. Ngayon din po sa aming Panginoon. Lord, patuloy mo kami bubugin ayon sa iyong wangis. Ibalik yung kinakaw ng kaaway ng nakaraang panahon at patuloy na pagkatawag mo namin mo sa aming Panginoon ay yung wangis na kung sa sinabi ng iyong pagkalikas sa aming Panginoon, let's created man according to your image and likeness. Ito po, Ama, ay yung aming katwiran, ito po yung aming kabanalan, ito po yung aming pagsunod sa iyong kalooban, sa iyong pag-autos, na kung sa dapat namin dito pa lang po sa mundong ito, nakikita na sa amin. Na kung kami nga po, O Diyos, ay iyong mga tinawag, mga lingkod mo na sumusunod sa iyong layunin at kalooban. Lord, matanggap po namin ang patuloy na pagpapala mula sa iyo at matahak po namin yung sa bandang huli ng destiny na kung sa inakalaan bilang isang mga anak mo, O God, ay maranasan po namin, marating po namin, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po. Muli ang papuri at salamat ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, patuloy mo nga po kalingain ang iyong mga anak na narito, God.
ang pagpapagaling sa may mga karamdaman, Panginoon, o ganit tunay na ikaw ang inaasahan. Ang mga pag-iingat mo sa mga kapatid namin nasa iba't ibang lugar ng mundo, Panginoon, ang aming mga OFW, Panginoon, ingatan niyo po sila, Panginoon. Na gusto maging instrumento po, O God, ang kanilang mga employer ng iyong pag-ibig, kalinga at pagmamahal. I-treat po sila ayon sa iyong pag-ibig at pagmamahal, O Diyos. Salamat. Ang kapayapa ay patuloy namin maranasan. Ang biyaya at kalinga mo ay patuloy maranasan din po namin. Ito pong ay panalangin na may pagpuri ko sa salamat sa iyong madala pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, God